Katulad ng nasasaad sa ating patakaran, kailangan na namin ipakilala ang aming mahal na prinsesa. Gusto ko sanang humingi ng kaunting palugit sa inyo. Pero mahal na hari, nasasabik na po ang lahat na makita si Prinsesa Dorfina. Naku, Lindon, magtapat ka nga sa akin. Sino bang may gawa niyan sa'yo, ha? Biktima niyo siya! Ano ka ba? Hindi naman yata yan. Eh kung tao yan, ba't ang liit niya? Mang Cardo, pwede ko po ba ikwento si Ina sa school? Gusto mo ikwento ang pakita namin ba tungkol kay Ina? Hindi na po. Mag-isip na lang po ako ng kwento. Ganon? Sabi ni Ina, kaya niya daw lumipad. Eh kung nahulog si Ina. May parachute siya. Lindon! Ika, laro tayo! Saka na lang, kasi may gagawin pa ako eh. Kaya pala hindi na siya sa akin nakikipaglaro. Lindon, saan ka pupunta? Baka may naiwan po akong gamit. Baka naman yung hinahanap ko nandyan lang sa lunchbox mo. Buksan mo kaya yung lunchbox mo. Madalas pala silang lumalabas ni Ina. Umalis ka na at huwag kang babalik dito, ha? Pag alis mo rito, wala kang pagsasabihan tungkol kay Ina, ha? Sabi sa'yo, huwag mo iiwan ang kapatid mo! Ha? Para magtanda ka. Dahil wala kang kamor-amor sa kapatid mo. Mabuti pa siguro si Lindon, naalagaan niya si Ina. Eh ikaw, iniiwan mo mag-isa rito sa bahay. Kapatid mo. Tama na, Cardo. Tatanda eh. Alam ba yung pinag-usapan to? Huwag iiwan. Anong ginawa? Ano nangyayari dito? Ako na naman ang pinagalitan. Si Ina ang may kasalanan pero akong pinaparusahan. Dahil hindi makakaalis si Ina dito sa bahay kung di ka naglakwatsa. Tama na, Cardo! Pag sinaktan mo pa ang apo ko, ako na ang makakalaban mo! Tandaan mo yan! Ako, tama na! Sinasabi ko na kasi hanggat hindi nila tinuturuan ng leksyon niyang batang yan, hindi yan matututo. Sorry na po, Itay. Sorry na po, Inay. Gusto ko lang naman po magkaroon ng kaibigan. Masama po ba magkaroon ng kaibigan? Alam mo kung anong masama, Ina? Ha? Ang masama, nagsinungaling ka! Cardo. Paano kung may nangyari sa'yong masama? Ha? Sa pamamasyal ninyo ni Lindon? Paano kung nadisgrasya ka? Paano kung... Hindi mo lang kami inisip ng nanay mo? Kung may nangyari sa'yo, hindi namin alam anong gagawin namin! Ikaw ang buong buhay namin, alam mo ba yun? Sa'yo umiikot ang mundo namin! Kahit hindi kami matulong ng nanay mo, ayos lang! Ha? Basta ikaw, nasa maayos ka, ligtas ka! Sorry po, Itay. Sorry po, Inay. Sige na po, patawarin niyo na po ko. Sige na po. Ina. Ina, anak. Patatawarin ka namin ng tatay mo. Pero kailangan mangako ka sa amin na hinding-hindi ka na magsisinungaling. Na hinding-hindi ka natatakas. Na hindi ka na rin gagawa ng kung ano nang hindi namin alam. Nangako po ko, Inay, Itay. Promise po. Totoo ba yan? Totoo po, ayoko na po kayong kailangan ni na Itay. Pwede ko na po ba kayong i-kiss? Sorry po, Inay. Di na po maulit. Sorry po, Itay. Di na po maulit.
ba yan? At yan ang kwento ni Jesus. Dahil sa pagmamahal niya sa sanlibutan, inalay niya ang kanyang buhay. Siguro po, Tay, no? Malakas na malakas ang tibok ng puso ni Jesus, no, Tay? Bakit mo naman nasabi yun? Sabi po kasi na inay, kapag malakas daw ang tibok ng puso, ibig sabihin daw po nun, malaki rin ang pagmamahal niya. Parang yun sa inyo po, Tay. Ganito po, tug-tug, tug-tug. Sinabi niya yun? Opo, sabi ko pa nga po. Ibig sabihin ako, Tay, maliit lang ang pagmamahal ko kasi mahina lang ang tibok ng puso ko. Anak, hindi ganun yun. Ang pagmamahal, nasusukat yan sa kung ano kaya mo ibigay. Parang si Jesus. Diba? Inaalay niya ang kanyang buhay. Oh, kayong dalawa, tama na yan. Ina, ang tatay mo, kailangan pa niyang gumising na maaga bukas. Susunduin pa niya si... Kung ayaw niyo po talaga maging kaibigan ko si Lyndon, ayos lang po. Hindi, anak. Bukas, kakausapin ko si Lindo. Yay! Ikaw ba si Dwarfina? Bakit ka umiiyak?